Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Libra. O na mensahe po ninyo, 8 of Cups. Ayan, so this is travel, no? Ang iba siguro sa inyo is going to travel. Baka meron kayong mga travel plans, maaari din na meron kayong nakaschedule na talaga, no? Nakabook na pagbabiyahe ninyo. This is also about walking away from something, no? Something na hindi na nagsiserve ng inyong best interest, hindi na nagsiserve ng inyong highest good. You are, you are, choosing to move on, no? Because alam ninyo na kung nasaan man kayo ngayon, you still have, a lot that you can do, no? Kapag umalis kayo sa sitwasyon na yan. Kasi baka kung ano man ang sitwasyon ninyo sa ngayon, Libra, baka, kumbaga, dead end na, no? Wala nang progress, wala ka nang pag-aasenso dyan na makukuha. Baka wala ka ng room for growth, for advancement, maaaring ganon, ano? Kaya you are seeking for new avenues dito, wherein mas may magagawa pa kayo, mas meron pa kayong ibubuga, mas meron pa kayong magagawa, hindi lang para sa sarili ninyo, kundi para sa mga tao sa paligid ninyo, no? So you are letting go of something dito, no? A situation or a person na hindi na nagsiserve ng inyong highest good. We have 9 of Wands. Ayan. So, dito naman, papakita ninyo dito kung gaano kayo ka-resilient, kung gaano kayo kasipag, gaano kayo katibay, no? Yung loob ninyo, gaano kayo katatag, yung ganon, no? So, there could be a situation dito wherein you're going to display, no, those qualities, no, na meron kayo. What else? We have Hermit energy. So, maybe you are dealing with a Virgo, kasi Hermit is a Virgo energy. Maaaring meron kayong mga Virgo placements din sa iyong chart. Possible na ganon din ang ganap dyan. This is solitude, no? This is solitude. Maaaring kailangan ninyo na magnilay-nilay, kailangan ninyo na magmuni-muni, maaaring there is a need for you to do some kind of introspection and reflection, no? Maaaring matagal-tagal na kayong may disconnect sa sarili ninyo, may disconnect sa soul ninyo, kaya you're being invited here to do some kind of reflection so that you can get back to your core, so that you can connect with yourself, no? Yung ganon. So, what else? We have the Tower in reverse. Ayan. So, may mga pagbabago, may mga changes na maaaring kumakatok, no, sa buhay ninyo sa ngayon, at maaaring yan ay kinokontra ninyo, tinatry ninyong i-delay siguro, kasi maaaring hindi yan yung gusto ninyong pagtuunan ng pansin sa ngayon. Maaaring hindi yan yung priority ninyo, no? Kaya kung meron kayong nakikitang pagbabago, no, sa paligid ninyo, or pagbabago sa outside world ninyo that has a great impact, or siguro merong direct impact sa inyo, baka kinokontra ninyo, or ipinagpapaliban ninyo, or iniiwasan ninyo. What else? We have 8 of Wands. Ayan. So, meron tayong dalawang 8, no? This is synchronicity, 8 of Cups, tsaka 8 of Wands. Ayan. So, number 88, no? Kung pagsasamahin natin yan. So, that is synchronicity. So, I suggest pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng number 88 for more guidance. That is angel number 88. Kasi number 8 resonates with infinity. At tsaka doble pa. Diba? Doble yung energy. So, napaka-powerful niyan. Kasi yung number 8 also resonates with financial and material success, no? Kaya marami siguro mga opportunities dito para kayo ay magtagumpay sa kaperahan, yung ganon. This is also travel, no? So, parehas sila, may travel energy.
na nakadikit sa kanila. Kaya maaaring ang iba sa inyo talaga, merong biyahe, merong pupuntahan, may ganon. Maaring relocation yan, no? Maaring place of residence ang magbabago rito for some of you, or baka pwede rin na ba may papasyalan kayo, yung gano'n. But definitely, some of you is going to travel by air. So, this could be a long distance travel. For others of you naman, maaring meron kayo ditong gagawin and you are going to do it in a fast pace, no? Kasi fast moving energy ito si 8 of Wands. Kaya maaring magmamadali kayo rito, you're going to rush. Kung ano siguro yung iniisip ninyong gawin, maaring hindi kayo magpapatumpik-tumpik pa rito and you're going to take a quick action, no? Sa bagay na yan. What else? We have 10 of Pentacles. So this is wealth. Libra, this is about wealth, this is about financial gain, this is about inheritance. Maaring merong mamanahin ang iba sa inyo rito. Nakaperahan, trust fund, mga ganon, savings sa bangko, or baka merong mamanahin na big chunk of property, no? Na merong malaking face value. So, maaring ganon ang ganap dyan. Pwede rin na ito, merong family business siguro na pinagkakaabalahan ng iba sa inyo, Libra, no? For most of you, no, there is money coming your way, no? May perang paparating rito. At maaaring yun din ang pagmumulan ninyo ng financial stability. Maaaring sa perang itong paparating, dito kayo magkakaroon ng pagkakataon na ma-establish ninyo ang inyong financial future. Maka malaki-laking amount ito, no? We have 7 of Pentacles. Ayan. So, dito naman, kayo dito? Naghihintay na kayo ng reward, no? Ang iba sa inyo rito, kung anong pinagsikapan, pinagtiyagaan, pinagtrabahuan ninyo rito, siguro sa ngayon na nararamdaman ninyo, parang marami na akong ginawa or nagawa ko na ang lahat. So now, panahon na para maghintay na ako ng reward, no, ng labor ko, reward ng hard work ko. So maaring ganun ang ganap dito. But 7 of Pentacles is an energy wherein it's asking you to be patient, no? Kasi kung ano man itong hinihintay ninyong bunga ng inyong pagsisikap, no? Parang hindi pa siya ready. Hindi pa siya hinog, kumbaga, para anihin na, 'di ba? Makakasiguro kayo na meron itong magandang resulta. Magkakasiguro kayo na meron itong magandang bunga, no? Pero hindi pa siya handang ibigay sa iyo sa ngayon. Hindi pa siya ready. So, this could be a good time for reflection, no? This is a good time para mag-step back muna kayo dyan. Sigurado na kayo na nagawa na ninyo lahat. Step back kayo and do some kind of re-evaluation. What you have done already, no? At ano ang expectations ninyo? What you have done already para mag-expect kayo ng ganon, diba? So, parang i-examine ninyo ang sarili ninyo rito. What else? We have 7. Another 7. So, dalawa ng synchronicity natin dito, no? Meron tayong dalawang 8 at meron tayong dalawang 7. So, number 7 is a very lucky number din, Libra, no? Kaya, isabay nyo po yan, isama ninyo doon sa titignan ninyong number 88. So, ngayon, number 77 din. Pakitignan din ninyo kasi doble din yung good luck, no? Ang swerte na energy na nandito. So, look into it as well for more guidance, no? We have, 7 of Wands. Nasa defensive mode ang iba sa inyo dito, Libra. Maaaring ang ibang tao sa paligid ninyo rito is merong mga kung ano-ano sinasabi towards you, baka merong mga parinig, baka merong mga pangi-intimidate, baka merong mga pangi-intriga, yung ganon. Pero ano lang kayo, focus lang kayo sa sarili ninyo. Wag na kayong as much as possible, no? Kung hindi naman nako-compromise ang inyong safety, ang inyong integrity, ang inyong dignity sa sitwasyon na yan, as much as possible, dead man na lang kayo.
Kasi that is parang waste of your energy, waste of your effort na papansinin nyo pa yung mga taong yan na nang-iintriga sa inyo, 'di ba? Or nang-i-intimidate sa inyo. 'Di ba? Focus na lang kayo sa kung ano ang maganda, kung ano ang mabuti, ano pa yung mas ikaka-asenso ninyo, ano pa yung mas ikakabuti ninyo, rather than pansinin ninyo yung mga nangiintriga sa inyo or mga nangaaway sa inyo or mga naninira sa inyo. 'Di ba? So, good luck, Libra. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.